Dahil sa pangakong kasal na ibinigay ng prinsipe, mula noon ay hinarap niya ang lahat ng panganib para sa kanyang kasintahan. Nalutas niya ang mga panloob at panlabas na krisis ng kaharian. Ngunit nang tuluyang maupo ang prinsipe sa trono, tinalikuran niya ang kanyang sumpa. Hindi lamang niya tinanggihan ang kasal sa pangunahing bida, balak pa niyang ipabitay siya kinabukasan. At ang dahilan kung bakit siya pinakasalan noon, ay upang itago ang lihim na relasyon niya sa sariling kapatid. Matapos maging hari ang prinsipe, hindi na niya kailangan ng pangunahing bida bilang panangga. Sa sandaling iyon, doon niya tuluyang nakita ang tunay na anyo ng prinsipe. Kahit nakaharap sa banta ng kamatayan, nagpasya siyang ipagtanggol ang sarili niyang dangal. Kaya tumalon siya mula sa mataas na tore. Ngunit nais ng prinsipe na burahin ang lahat ng bakas. Inutusan niya ang mga sundalo na polanan siya ng palaso. Halos mapigilan ng bida ang unang bugso ng atake. Ngunit nanatiling napakadelikado ng sitwasyon. Isang sibat ang walang awa na Samira sa huli niyang pag-asa. Sa huling sandali ng kanyang buhay, lubos ang kanyang pagsisisi. Pinagsisihan niyang tinanggap niya ang alok ng kasal 6 na taon ang nakalipas. Kung tinanggihan lamang niya noon, iba sana ang naging maliwanag na takbo ng kanyang buhay. Sa susunod, kung may susunod pa, hindi na ako magiging kasangkapang ginagamit. Biglang tumunog ang kampana, parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Mabilis na umikot pabalik ang mga gulong ng oras. Nang muling magkamalay ang bida, narinig niya ang tinig ng kanyang mga magulang. Napagtanto niyang bumalik siya 6 na taon sa araw ng panliligaw ng prinsipe. Humarap muli siya sa pamilyar na tagpo at parehong pangyayari. Bitbit ang alaala ng nakaraang buhay. Nagpasya siyang hindi na muling hayaang mangyari ang trahedya. Kaya kailangan niyang tumakas mula sa palasyong puno ng dilim. Ngunit kakarating pa lamang niya sa balkonahe. Hinabol siya agad ng prinsipe na si Gila. May hawak pa siyang isang rosas. Alam ng bida na malinaw itong senyales ng balak na paghingi ng kasal. Kaya agad siyang humanap ng dahilan na ikababahala ng kanyang mga magulang. At mabilis na tumakbo palayo upang iwasan ang prinsipe. Ngunit alam ng bida na para tuluyang makawala sa prinsipe, kailangan niya ng dahilan na hindi siya kayang alukin ng kasal sa harap ng lahat. Habang nakikita niyang patuloy siyang sinusundan ng prinsipe, bigla niyang hinayla ang isang napiling lalaki. At sa harap ng lahat ay sinabi niyang siya ay umibig sa lalaking iyon sa unang tingin. Biglang tumalim ang mukha ng prinsipe. Mabuti papakasalan kita. Ang boses na iyon narinig ko na noon. Ngunit matapos marinig ang tinig ng lalaki, natigilan ang isipan ng bida ng ilang sandali. Ayon sa kanyang intuisyon, tama ang napili niya. Ngunit para sa sariling kapalaran, isa itong malaking pagkakamali. Dahil ang lalaking ito ay hindi lamang prinsipe ng karating na kaharian. Siya rin ang taong makalipas ang 6 na taon. Gumamit ng lubhang marahas na puwersa upang lumunin ng apoy ang kanyang kaharian. Tapos na nga ang lahat, hindi na nga problema ang biglaang paghingi ng kasal. Ngunit ang masama pa rito ay agad itong tinanggap ni Prinsipe Hadi. Dahil hindi kinaya ng bida ang matinding pagkabigla, inihatid siya ng mga tagapaglingkod sa silid panauhin ng palasyo. Ngunit biglang dumating si Prinsipe Hadi.